Isang nakakabiglang balita ang kumalat ngayong araw sa social media at ilang news platforms. Dating Pangulo na si Rodrigo Duterte o FPRRD isinugod umano sa ospital dahil sa hindi pa malinaw na kondisyon. Kasabay nito, biglang uminit ang usapin kaugnay ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA, kung saan tila dehado si Defense Secretary Gibo sa gitna ng kontrobersya. Ayon sa mga hindi pa kumpirmadong ulat, biglang isinugod si FPRRD sa isang ospital sa Davao City matapos makaramdam ng matinding pananakit ng dibdib at hirap sa paghinga. Bagamat nananatiling tikom ang bibig ng kanyang pamilya at mga malalapit na kalyado, marami ang nangangamba sa kanyang kalagayan, lalo't kasabay nito ang muling pagputok ng isyu ng EDCA. Sa panig naman ni Secretary Gibo, tila kinwestiyon ang kanyang paninindigan sa kasunduan matapos umunong lumutang ilang dokumentong nagpapakita ng hindi patas na pabor sa Estados Unidos. Habang hindi pa malinaw ang kalagayan ng dating Pangulo, umaasa ang taong bayan ng agarang paglilinaw mula sa kanyang pamilya o opisyal na pahayag mula sa gobyerno. Samantala, lalong umiinit ang tensyon sa loob ng Department of National Defense kaugnay ng EDCA. Tanong ng ilan, may kinalaman ba ang pananakit ni Duterte sa mga nangyaring politika na alitan? Tutok lamang sa aming susunod na mga ulat para sa pinakabagong detalye. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita dito lamang sa tunay na boses ng masa. Sa kanyang social media, eto ho, nakita ko lang kay Pambansang Dalaga. Mega love shoutout dito kay Madam Pamela ng Third Floor Studio. Mag-subscribe ho kayo sa great conversation niya. Marami ho kayo. Puro great nang nandun, puro great. Dito walang great dito. Okay? Gusto nyong great conversation dito kay Pambansang Dalaga. Yan ho ang mga niya, mga posting niya ngayong maghapon. Unang post niya, mga abangers, may inaabangan ba kayo? Mamaya na, kain muna daw siya. Kain muna daw siya. Di ba napaka-insensitive ng mama na to? Paano ka naging DILG secretary? Hindi ba pwedeng maging formal? Lahat na lang ba katawa-tawa sa'yo? Lahat na lang ba idadaan mo sa biro? Anak ng toko, ay ibang mga kababayan natin, yung second floor nila, lubog na ho sa baha. Ngayon, itong ating DILG secretary, mga ganito ang kanya mga anunsyo sa kanya social. Paano kasi seryosohin? Baka seryoso ka na. Akala pa ng mga kababayan natin nagpapatawa ka. Yang pagiging DILG na yan hindi biro. Isa ko kayo sa shot caller, ika nga. Isa ko kayo pagkawalimbawa na yung amo mo baka nagpupulburon sa Amerika o kung ano mang pinagagawa ni Marcos Jr. dyan sa Washington, ikaw naiwan dito, isa ka sa mga shot caller, ikaw isa ka sa mga pinagbilinan. Tapos babanatan mo kami ng ganito. Ito pa ho ang kanyang post sa kanyang dito sa DILG. Mismong pa ho ito DILG, Sec John Vic. Ito. Mga abangers, hindi pa ho siya tapos. Ito, ayan. Mga abangers, sarap ng bogchiko. Baliktaran. Mahilig ka rin sa baliktaran. Wag na. Meron na nauna dyan, Brad. Yung si Yorme na nauna dyan. At papakinggan din natin mga banat nitong si Yorme dito sa video na to. Naku, biglang lumabas itong si Kokak. Yan ho ang kompletong video ng noong mama na taga-tribune na nag-interview sa kanya habang namimigay siya ng timba dyan sa Di natin alam kung anong lugar yan. Yan ang nagpauso sa baliktaran. Ikaw, John Vic, manahimik ka. Hindi bebenta sa amin yung pabalik-baliktaran mo na yan. Kung gusto nyo makinig ng baliktaran, kay Yorme tayo. Kaya mamaya ho, yan ang papakinggan natin. Eto. Ano bang sabi nitong si John Vic? Mga abangers, sarap ng bogchiko. Sa kabusugan ko ay nakaidlip ng sandali. Eto na. Ang inaabangan ninyo. Alin? Kaya sinupalpalo siya nitong si J.K. Hersito. Ang sabi ko nitong si J.K. Hersito, there's a time and place for trying to be funny. This ain't one of them. This ain't one of them. This ain't one of them, John Vic. Hindi ito ang isa sa mga yon. Kung gusto mo
maging katawa-tawa o kung gusto sa bagay, kahit di ka magmukhang magpatawa, mukha ka nakakatawa, John Vic Remulla, dahil ano ka ikaw isa ka sa mga hindi namin malaman kung bakit ka nasa pamahalaan, di ba? Hindi, wala ho tayong, wala tayong clue kung sa bagay, mga magkakaibigang bangag nga naman pala. Eto na, punta na ho tayo dito kay Gibo Chodoro King. Sa ating po mga kababayan, ito po i-follow up dun sa pahayag natin kanina. Nagkasundo po si General Bronner at saka si Admiral Paparo batay po sa pag-uusap namin ni Secretary Hegseth at ng ating Pangulo na magdi-deploy po ang Crisis Action Team ng US Indo-PACOM kaalinsabay po ng ating Armed Forces of the Philippines at lahat po ng pangangailangan ng ating mga response efforts ay naka-activate po ang mga EDCA site for relief goods at ang mga activated daw ho ang EDCA site for relief goods. Ano yung pamimigay nila? Gibo Chodoro, bala? Anak ng tokwa, oo. Ngayon, kung every time na lang na may dumara ang bagyo sa atin at kailangan nating i-activate yan, kailangan pa nating magpunta ng Washington DC, ayoko na dyan. Ayoko na dyan sa EDCA na yan. Tanggalin na natin mga buwisit na EDCA site na yan. Mga perwisyo yan eh. Libre renta, libre patubig, libre kuryente, libre lahat. Ngayon, pagka merong sakuna, kasi sa kahaba-haba ng panahon na nandyan yung mga EDCA na yan. Kung hindi pa magpunta ng Washington DC itong si Marcos Jr., di pa ma-activate yan? Hindi pa natin mapapakinabangan yan? In the first place, in-advertise nyo sa sambayan ng Pilipino yan for humanitarian purpose, for humanitarian reason. Kaya tayo magtatayo niyan. Kaya natin pahihintulutan yung mga EDCA na yan. Sa kahaba-haba ng panahon, ngayon nyo palang ibibida sa amin kung hindi pa kayo magpunta sa Amerika, mga walang hiya kayo. Pambihira. Pagka nga naman tinamaan ka ng mga bangag. Air assets at iba pang mga assets ng combined Armed Forces of the Philippines at US Indo-PACOM ay gagamitin po. At dahil po ito'y panahon ng tag-ulan, patuloy po itong pag-uugnayan ng dalawang armed force ng Estados Unidos at ng Republika. Brad, hindi panahon ng tagulan. Ang panahon na to ay tinatawag na climate change. Okay? Wala nang rainy season sa Pilipinas. Wala nang monsoon season. Pagka nag-uulan, ang tawag dyan ay climate change. Tandaan nyo ha, mga kababayan. Panahon ng December, malamig. Papasok ang March, April, May, summer season. Hindi. March, April, May. March, April, May, summer season. June, July, August, climate change. Ito sige po, baka hindi siya na-briefing nitong si Bangag. Ng Pilipinas at ang iba pa pong mga kaalyado natin na nasyon upang sa ganon makahatid po ng tulong sa mga nangangailangan at masagip po ang buhay ng mga nangangailangan. So, ako po'y... Brad, kahapon pa merong nangangailangan. Kahapon pa dapat merong sagipin. Anak ng tokwa ngayon pa lang na-activate. Nasagip na ho sila. Sabihin mo doon sa mga kanunyong kaibigan, magsiuwi na. Nasagip na ho sila. Pambira, oo. Itong mama na to, anong tawag sa mga tao doon? Tawag dyan, Maltese, ha? Mga taga Maltese. Di ba? Kung mga Pilipino, tawag Pinoy. Yung mga kaibigan nitong si Gibo, tawag sa kanila, taga mga Maltese. Maltese. Di ba? Di ba, napabalita, meron daw Malta passport yan, di umano. Alam nyo anong tawag doon sa mga taga Malta? Tawag sa kanila, Maltese. Di ba, Gibo? Once upon a time sa buhay mo, tinawag kang Filipino Maltese. Inatasan ng Pangulo na ibalita po sa inyo na nag-monitor po kami dito, nang ipag-coordinate kami kay General Bronner at sa OCD
At Monitor lang ng monitor. nag-commit po si Admiral Paparo mismo ng US Indo-PACOM kaya hindi na po siya makikipag-meeting mamaya, kung hindi pabalik na po siya sa Hawaii para ma-organize ang combined efforts for kung ano man ang kailangan upang Imagine, pati ikaw, hindi mo alam kung ano kailangan kasi nasa Amerika ka, wala ka sa Pilipinas. Brad! Imagine kung ano ang mga kailangan. Di mo ba alam kung ano yung mga kailangan? Uwi ka dito, lumusong ka sa baha para malaman mo kung ano. Alam mo ano kailangan? Alam mo ano kailangan? Kailangan namin ng flood control. Kailangan namin yung 5,500 flood control na pinagmalaki ng amo mo nung huling SONA. Yun ang kailangan namin. Di namin kailangan yung EDCA. Di namin kailangan yung activate. Kailangan namin gumaganang flood control. Yun ang kailangan namin. yung rescue and ating relief effort sa Pilipinas ay tuloy-tuloy po nating magampanan. Marami pong salamat at mag-uulat po tayo kung meron pa mga importanteng mga kailangan ihayag sa inyo po. Thank you. Eto mga kababayan, dumako naman ho tayo dito sa kompletong video. Yung kasi, yung dun sa huling video natin, putol yun eh. Ito talaga yung kompletong video nitong si Lisa na kung saan hindi ho siya nakapalag doon sa reporter ng Tribune. Ha? Ano ho siya, ika nga linampaso ho siya ng reporter ng Tribune. At dito rin ho sa video na to, mamamataan na meron ho siyang kasamang diwata. Nakananto ko ang personal bodyguard nitong si Lisa Araneta Marcos. PNP chief. I mean, personal security niya si Nicolas Torre. Galing ito, panoorin ito, kompletong video, panoorin natin. Game. Grabe naman yan. Photo ops yan, photo ops para sa soundbite purposes. Para merong ma-post. Nagpunta siya dyan para makapagpabida, merong jacket na bagong Pilipinas o kung ano mang kabalbalan yan. Pakita siya dyan, bigay-bigay siya ng mga timba-timba. Pagkatapos ng after 2 minutes, aalis na siya. Ganyan ka-plastic ang pamilya Marcos. Panoorin nyo. Gaano ka-plastic si Lisa? Panoorin nyo to. Ay, si General Diwata nandun. Hello mga Tribune! Dito po kami. Ayan na naman si Tribune. Narinig yung tawa ni Tribune. Ulitin natin pakinggan nyo yung tawa ni Tribune. Pakinggan nyo. Hello mga Tribune! Dito po kami. Ganda ng tawa niya eh. Nasunugan kami. Hindi, huwag naman. Huwag na meron na kami na case ko. Kakampi mo kami mga. Ito pa isa. Kayo kayo dyan sa Tribune Daily Tribune Kakampi pala kayo ni Lisa Napag-ahalata kayo, pinost nyo pa talaga. Kakampi nyo kami, ma'am. Kakampi namin. Hilahin si Mel Robles. Ikaw dito, Mel. Akala ko nasa US kayo. Akala ko nasa US kayo. Malala ito, malala. Ang lalaho nito. Ayan Tatlong timba pa lang Tatlong timba pa lang nagyaya na umuwi. Tingnan yung panood nyo. Sige na kami. Tutulong ako. General Torre. Huwag mo yan, baka Sino na nakapamingwit ng palaka dito? Taas ng kamay, nakapamingwit na kayo ng palaka. Ako nakapamingwit na ako eh. Sarap niyan eh.
Yan si General Torre, ano niya yan? Pagka nag-uulan, di ba? Diyan yung mga palanga lumalabas. Oh, tagal nating di nakikita yung ali na yan kung di pa mag-uulan. Torre, bantayan mo na maigi ang ali na yan. Baka mabingwit nila yan. Di ka mo. Tatlong timba, sabay sibat. Ganyan ka-plastic ang mga Marcos. Ganyan ka-plastic ang mga Araneta. Yan ho si Lisa Araneta Marcos. Tatlong timba, sabay sibat. Anak ng tokwa. Namigay ka pa. Uy, pagpalagay na natin, 10 timba, tapos sibat ka na. Lang yan. Kasi di naman aalis yan yung taga-Tribune eh. At pagpunta niya ng taga-Tribune, automatic naka-record yan. Pagka nga naman tinamaan ka ng mga plastic. Ayun, si Lisa. Uy, may payakap-yakap ka pa. May pahalik-halik ka pa. Madam ha, yung kutis mo na paghahalata ka. Yinakap niya yung bata. Pagpasok ko sa sakyan, sasabi niya, asan yung alcohol ko? Bigyan niyo na yung alcohol ko sa akin. Nga kayo. Ma'am Lisa, one question lang. Ma'am, bakit nandito po kayo, ma'am? Tribune para online lang. Utos ng Pangulo, tumulong eh. Ay, sige. Uy, nandun si Mer Robles. Si Mer Robles. Nandiyan si Mer Robles. Utos ng Pangulo tumulong. Anong ginawa nila dyan? Nag-picture taking. Hindi ba kayang gawin ng DSWD yan? Hindi kayang gawin. Kailangan... Okay naman eh. Di maraming salamat. Namigay ka ng 3 timbang... I mean, pag alis nila, siguro namigay pa. Pero, para saan pa nagpunta ka? Kung pagkatapos ng 3 timbang inabot mo, hihilain mo na itong si Melquiades Robles. Di ba? Kabalbalan. Dito na tayo kay Yorme Isko. Yorme, ito ang magaling sa baliktaran. John Vic, makinig ka ha. Makinig ka, John Vic. Ito pagka tumakbo ng senador to, next election, natin to, support natin to. All the way natin to. Pwede siyang tumakbo after 3 years. Mananalo ulit ng pagka-senador yan. So, pagkatatakbo si VP Sara, pwede siyang tumakbo ng pagka-senador. Suportahan natin siyempre. Yorme yan di ba? All the way natin yan si Yorme. Okay? Siyempre si Ma'am Mocha Olson, di ba? Suportahan natin. Kasama niya si Ma'am Mocha. Tsaka magaling. Pakinggan natin mga kababayan. Ay, magandang hapon po at maulang hapon sa ating lahat. Sana po habang napapanood ninyo itong ating broadcast or update sa lungsod ng Maynila, we are live in City Hall now, ay sana kayo nasa mabuting kalalagayan at malusog na pangangatawan. Mahirap po ang ating sitwasyon hindi lamang sa Maynila, kundi I think here in Luzon and particularly in National Capital Region. So muli, sana ay nasa mabuti kayong kalalagayan. Now, thank you for watching. Please, if I'm not asking too much, so that we can reach as many Manileños as possible sa lalong madaling panahon sa mga update nagaganap at magaganap sa ating lungsod. Patuloy po kami mag-update sa inyo sa aming mga social media account, sa personal kong account, at yung bago natin yung sa atin na Manila City Government Facebook page. Baka mamaya pwede niyong ipakita. Para kung sakaling may update, doon ipopost namin whether kalsada, baha, evacuation sites, and so on and so forth. For the meantime, pumanatag kayo, may gobyerno sa lungsod ng Maynila. At yun na may bagay na pinagpapasalamat ko rin sa kapwa ko kawani na kukunti pa rin ang tulog nila. We'll do our best. But let me begin with an update. Unang update, sa mga kababayan natin. Sa ngayon po ay patuloy na umuulan. At mukhang lalakas pa ho ang sitwasyon ng ulan. At ito'y mukhang magiging bagyo na.
at papangalanang Bagyong Dante, no? If I'm not mistaken, that's the target name, no? Bagyong Dante. So, una, sa Maynila, maraming may mga sasakyan na nakaparada sa kanilang mga tapat ng bahay. That's the normal scene in the city of Manila. We are an old city, and that's how we are, but I think this information may, no, help you wherein ang SM San Lazaro at SM Manila. Sa kabutihang loob ng SM ay ino-offer po nila ang kanilang mga parking spaces sa atin free of charge overnight. Ulitin ko po, no? Ayos. At please do share this broadcast. Kung ang Share, mga share, sasakyan share. ninyo ay nakaparada Kaya ko isinasama yung mga video nitong si Yorme kasi nga ho talaga karamihan ng mga nasasakupan ni Yorme apektado ho dito sa malawakang pagbaha na to. Para at least kung mas maraming makapanood ng video at merong diyan sa lungsod ng Maynila, diyan sa NCR, mapanood nila tong video na to, may kamag-anak sila doon. Maabisuhan na itong mga simpleng bagay na sinasabi ni Yorme. Napakalaking tulong ho nito kagaya ng mga paparking na binibigay ng yung libreng parking ng SM San Lazaro, SM Maynila, di ba? Ang laking bagay ho niyan kasi pagka naperwisyo kayo, nabahay sa kenyo, napakalaking problema ho niyan mga kababayan. Yung mga maliliit na detalye na yun, napakalaking bagay ho nun sa mga ordinaryong Pilipino. Hindi ho biro ang magpagawa ng nabaha ang sasakyan. Kasi kaya sabihin na natin, okay, may insurance ka. Paano naman yung abala, di ba? Yung abala ho, yung mahirap doon mantakin nyo, pagpalagay na natin, 1 buwan kayong walang sasakyan, meron kayong hinahatid sundo, pati yung mga anak nyo maapektuhan dahil dyan sa baha na mga maliliit na detalye na to, talagang napakalaki ng impact nito sa pamumuhay ng ating mga kababayan. Especially sa mga nasasakupan nitong si Yorme Isko Moreno. sa kalsada, which we Hindi dahil nagbibida-bida tong si Yorme, Hindi ho. Normal na yun sa kanya. Dati pa. Ganyan ang style ng pamumuno niya. Nung nakikita natin siya na sinisita niya yung mga rider sa daan, yung lumalampas sa pedestrian, normal, hindi yung pag-eepal. Kung yun gagawin ni Bangag yun, oo, pag-eepal yun. Kung yun gagawin ni kung sino man ang yung mga nasa gabinete nitong si Marcos Jr., hindi kasi natural. Pero from the very beginning, ginawa mo na yan, hindi tayo magtataka dyan. At yan ang ginagawa ni Yorme noon pa man. don't guarantee na kayo ba'y mababa o hindi. Dahil totoong maraming baha sa Maynila, marami rin tuyong lugar sa Maynila. Pero tuloy ang bagyo, kaya unahin ko na itong announcement na to. Alam ko, pinag-ipunan ninyo ang inyong mga motor, pinag-ipunan ninyo ang inyong mga sakyan, yan ang mga bagay na ginagamit nyo sa hanap buhay, gusto nyo yan mapangalagaan. Kunin na natin ang pagkakataon na ito, hanggang alas 9 ng gabi lamang bukas ang parking space sa SM San Lazaro at SM Manila. Free of charge. It was confirmed a few minutes ago by Chief Cesar Chavez na nag-o-offer sa atin ng kagandahang loob ang SM San Lazaro at SM Manila. Bakit pumalaga yun? Dahil sila po ay may mga multi-level parking space. Para itong overnight, hindi na kayo magdadali-dali o matataranta, baka tumaas ang tubig, pumunta na po kayo sa mga parking space available sa SM. Sila po ay tatanggap hanggang alas 9 ng gabi. Yung mga na-stranded naman, they offer free wifi at malugod kayong tatanggapin sa SM San Lazaro at SM Manila. So, ulitin natin Nay, Tay, mga atit kuya ko na may mga sakyan. Meron tayong overnight free parking sa SM Manila at San Lazaro. Yan ang unang-una. Pangalawa, update lang po. As of 3 p.m. today, we have already 22 evacuation sites. About 876 families
evacuated. 3,035 individuals in the city. At patuloy na lalaki itong numerong ito dahil palala pa ho ang sitwasyon. Ano ang kalalagayan nila? Ay through the leadership of Director J. De La Puente ng Manila Social Welfare Development ng City Government at ang buong team ng mga social worker natin sa buong Maynila ay nagtulong-tulong na sila ibigyan ng hot meal, pangalagaan, asikasuhin. At sila rin po ang aming frontline to attend to our evacuees. Now, usaping evacuees, nais ko pong pasalamatan ang ating superintendent, no? Si Superintendent Nerissa ay inoffer ang ating 104 schools on top of our evacuation sites. So ano po ang epekto nitong pinagkaloob sa atin ng SDO? Ng ating minamahal na superintendent ng ating mga paralan, mga barangay chairman, mga kagawad, secretary, treasurer, EXO, SK chairman, kung sakali, wag na loobin ng Diyos, nagbaha, umakyat ang tubig sa inyong barangay, maaari na po kayong magtungo, hindi na po sa evacuation site, kundi sa malapit na paralan sa ating mga barangay. Ulitin ko mga barangay chairman, tandaan po, hinihimay-himay ko po, no, yung mga tagubilin ng inyong pamalang lungsod. Kung kayo ay nearby, the riverside, creek side, at ang barangay niyo ay bahana, at kailangan yung ilikas ang taong bayan, para hindi na kayo mahirapan, inaalay sa atin, pinapayagan tayong magamit natin ang mga paaralan, elementarya at high school ng lungsod ng Maynila. We have about 104. So we have an instant safekeeping area, dry area for our constituents. So, Galing. pwede ninyo pong magamit yan. At mga barangay chairman, kayo ay makipag-ugnayan na sa mga malalapit ninyong paralan para kung sakaling kailangan ng buksan, ay kausap nyo yung mga taong naitalaga ng pamalang lungsod na magbabantay ng mga pasilidad o paralang natin dito sa lungsod. Pangatlo, marami sa inyo na-appreciate, nababasa ko po ang inyong comment. Bagamat baha sa Maynila, ay nakita po ninyo na walang inanod na basura sa ating mga baha. Salamat sa inyo, mga barangay chairman, kagawad, secretary, treasurer, DPS, yung atin po, engineering, at Lionel. Bago pa dumating ang bagyo, nahakot natin lahat ang basura sa lungsod ng Maynila. Alam naman natin bulubundukin ang basura sa Maynila. In fact, bago po ko nag-assume, may isang bagyo na kung saan inanod ang mga basura. Nakita po natin yan sa Maynila. But, thank you for your appreciation. Now, na-appreciate nyo na yung bahay walang basura sa lungsod ng Maynila. Pero, hindi po dyan nagtatapos. Malaki pa po ang pansin ko din yung mga baha ngayon diyan sa lungsod ng Maynila, hindi kagaya nung baha pagka noong panahon nitong si pangalan nitong si anong pangalan nung pinalitan niya, yung si kalimutan ko, comment yung asawa. Harapin natin problema sapagkat napatunayan na namin kagabi alas 9 ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw, kung saan ginamit po natin ang DPS, MTPB at Engineering Office.
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!